Nauubos na yung pasensya namin. Gusto ko po talaga i-discuss. Pero Eh di sa, natatakot gusto po ako gusto mo pala di i-discuss po sabihin mo sa public. amin. Nakakapikok ka na ha? Nakakagigil ka na. Alice Guo ayaw pa din umamin na siya si Guo Huaping. Basta ako, alam ko po si Alice Guo po. Muling nagpatuloy ang Senado sa investigasyon tungkol kay Alice Guo at mga iligal na pogo sa ating bansa. Pero kahit ang dami ng ebidensyang nagkalat na si Alice Guo at si Guo Huaping ay iisa, hindi pa din umaamin si Alice Guo sa mga ito. At President Bongbong Marcos sinibak sa pwesto si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinko. May kinalalaman ba ito sa pagpuslit ni Alice Guo? Sino nga ba ang tumulong sa kanya palabas ng Pilipinas? At totoo bang involved ang Chinese Mafia dito? Yan ang ating aalamin. Ang kwento ni Alice Guo ay isang kontrobersyal na issue na umikot sa Pilipinas kung saan siya bilang dating mayor ng Bamban Tarlac ay inaakusahan ng pagkakaroon ng pagkakakilanlan bilang isang Chinese national na si Guo Huaping. Ayon sa mga investigasyon, natuklasan ng mga autoridad na ang fingerprints ni Alice Guo ay tumutugma sa fingerprints ni Guo Huaping. Sa kabila ng ebidensya, patuloy na ipinagtatanggol ni Alice Guo ang kanyang sarili. Sinasabing siya ay isang lehitimong Pilipino at wala siyang kaugnayan kay Guo Huaping. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm. Honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta ako, alam ko po ako po si Alice Guo po. Pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. As much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat. Nagsimula ang mga investigasyon matapos ang isang raid sa isang gambling hub sa Bamban, Tarlac, na nagresulta sa pagkakadiskubre ng mga ilegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga offshore gaming operations sa Pogo at iba pang mga krimen. Sa Senado, ilalabas na kaya niya ang mga pangalan ng mga taong tumulong sa kanilang pagtakas mula sa bansa? Marami pa rin ang mga tanong tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at kaugnayan kay Guo Huaping. Sino ang tumulong sa kanila nang lumabas ng Pilipinas? Si Alice Guo at ang kanyang pamilya ay tumakas mula sa Pilipinas patungo sa Indonesia matapos ang mga alegasyon laban sa kanya. Matapos ang ilang buwan, nahuli siya ng mga autoridad ng Indonesia at ipinadeport pabalik sa Pilipinas. Ayon sa mga ulat, tumakas si Alice Guo mula sa Pilipinas patungo sa Malaysia at Indonesia sa tulong ng mga taong may malakas na koneksyon sa labas ng bansa. May mga ulat din na isang Singaporean national ang tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagbubuk ng mga hotel at pagbibigay ng logistical support habang sila ay nasa Indonesia. Sa mga pagdinig ng Senado ng Pilipinas ukol kay Alice Guo, may mga alegasyon na maaaring tinulungan siya ng ilang opisyal ng gobyerno sa kanyang pagtakas mula sa bansa. Bagaman mariing itinanggi ni Guo na may tumulong sa kanya, ang mga senador tulad ni Jingo Estrada ay nagsabing mahirap paniwalaan na wala ni isang opisyal na tumulong sa kanyang pagtakas. Pinilit siyang pangalanan ang tumulong sa kanya, ngunit ayaw niyang isapubliko ito dahil sa takot para sa kanyang kaligtasan. As much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat. May consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Gayunpaman, ayon kay Guo, ang taong tumulong sa kanyang pagtakas ay hindi isang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas at siya mismo ang nag-initiate ng pagtakas. Nabanggit din sa investigasyon na ang mga pagkilos ng Pogo operations na konektado kay Guo ay tila may sabuatan sa ilang opisyal ng batas, bagaman wala pang opisyal na detalye kung sino-sino ang mga ito. Walang eksaktong pangalan na binanggit tungkol sa lokal na mga personalidad na direktang tumulong sa kanilang pagtakas. Ngunit ang mga detalyeng ito ay patuloy na iniimbestigahan ng mga autoridad sa Senado at iba pang sangay ng gobyerno. Koneksyon ni Alice sa Chinese Mafia. Kasalukuyang iniimbestigahan si Alice dahil sa pagkakaroon ng umano'y kaugnayan sa mga sindikatong Chinese, partikular sa mga operasyong kriminal tulad ng money laundering at illegal na online gaming. Siya ay sangkot sa pagpapasok ng malalaking halaga ng pera mula sa mga ilegal na aktibidad na karamihan ay para sa mga kliyenteng Chinese. Nabanggit din na siya ay may mga koneksyon sa Chinese Mafia na siyang pinagmumulan ng mga banta sa kanyang buhay. Siya katulong, may dekreto kasi. Bale, basta importante. Si Guo ay naaresto sa Indonesia matapos tumakas mula sa Pilipinas. Ngunit kalaunan ay ibinalik siya para harapin ang mga kaso. Sa kanyang pagbabalik,
Inakusahan din siya ng iba pang mga pagkakasala tulad ng grave misconduct na naging sanhi ng kanyang pagkaalis sa pwesto bilang mayor. Ang kanyang kaso ay kinasasangkutan ng investigasyon ng Philippine Senate at may kinalaman din sa mas malawak na kampanya laban sa mga Chinese-run operations na nagdudulot ng human trafficking, torture, at iba pang krimen sa bansa. Sino ang nagbigay ng death threat kay Alice Guo? Ayon kay Alice Guo, nakatanggap siya ng death threats bago siya bumalik sa Pilipinas mula Indonesia. Check patulong, may dekret na kasi. Di bale, basta importante. Ibinunyag niya ito sa mga autoridad, kabilang si Secretary Benhur Abalos. Sinabi niya na ang mga banta sa kanyang buhay ay mula umano sa mga Chinese mafia na maaaring may kinalaman sa kanyang mga kasong kinakaharap tulad ng qualified human trafficking at money laundering. Gayunpaman, pinagdudahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCC, ang kanyang mga alegasyon at sinabing ang mga banta ay tila imahinasyon lamang niya. Hindi pa malinaw kung sino ang eksaktong nagbigay ng death threats kay Guo, ngunit ang kanyang mga pahayag ay nagbigay daan sa maraming espekulasyon tungkol sa mga taong nais siyang patahimikin dahil sa kanyang nalalaman tungkol sa mga ilegal na gawain na maaring kinasasangkutan ng malalaking grupo. Ang mga autoridad sa Pilipinas ay patuloy na sinusuri ang kanyang mga pahayag upang matukoy ang katotohanan sa likod ng mga banta. Pagsibak kay Norman Tansinko bilang hepe ng Bureau of Immigration, tinanggal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Norman Tansinko bilang hepe ng Bureau of Immigration, BI, dahil sa kontrobersyal na pagtakas ni Alice Guo, dating mayor ng Bamban, Tarlac. Yes, the President has approved the dismissal of the current BI Commissioner. Yes, that is confirmed. Si Guo ay nakatakas palabas ng bansa noong Hulyo kahit may arrest warrant mula sa Senado dahil sa investigasyon kaugnay ng kanyang koneksyon sa mga POGO, Philippine Offshore Gaming Operations, at mga ilegal na aktibidad tulad ng human trafficking. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nirekomenda niya ang pagtanggal ni Tansinko dahil sa mga irregularities sa BI, kabilang na ang pag-issue ng peking working visas at ang hindi aksyon ng dating BI chief sa mga ulat ng ilegal na gawain sa loob ng ahensya. Naapektuhan din ang tiwala at kumpiyansa ni Remulla kay Tansinko dahil sa mga nangyaring anomalya sa loob ng BI, partikular na ang pagtakas ni Guo at ang pagpapabaya ng ahensya sa pag-iimbestiga nito. Sinabi naman ni Alice Guo na walang Filipino o Filipino government officials na tumulong sa kanya para makalabas ng bansa. Sa bawat pagtikom ng bibig ni Alice Guo ay katumbas ng pagdami ng mga taong nabibiktima sa torture at human trafficking dahil sa ilegal na pogo mapadayuhan man o Pilipino. Hanggang kailan kaya kayang manahimik ni Alice Guo? Ikaw, anong masasabi mo tungkol sa mga latest Senate hearing ni Alice Guo? Nagsasabi kaya ito ng totoo sa mga senador? I-comment mo ito sa ibaba. Paki-like ng ating video, i-share mo na rin sa iba. Maraming salamat at God bless.